Simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, May 12, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Huwag niya ako ipadala sa dahil. Senator Ronald Bato de la Rosa muling magpapalipas ng gabi sa Senado, umaapela kay Pangulong Marcos, huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Bagong Senate President Alan Peter Cayetano, tiniyak na agad aaksyonan ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. Senators Francis Pangilinan at Robin Padilla nagkainitan sa Senado kaugnay sa posibleng pag-aresto kay Senator De La Rosa. Former President Rodrigo Duterte may bago ng abogado sa International Criminal Court. Sa ibayong balita, libo-libong ektarya natupok sa wildfire sa Florida. At sa showbiz, silipin ang Grand Thanksgiving Party para sa Nations Girl Group Bini sa kanilang tagumpay sa Amerika. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inaasahang magpapalipas muli ng gabi si Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senate Complex sa harapian ng standing warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa kanya. Nananawagan si de la Rosa kay Pangulong Marcos, huwag siyang ipadala sa The Hague. Nagbabantay ngayon sa labas ng Senado para sa balitang A to Z Live si Naomi Almohano. Barbie, mga ka-A to C, sa ngayon, medyo payapa ang sitwasyon dito sa Senate Complex. Kung maririnig nyo nga, meron pa rin mga tugtog at kanina meron ding mga nagsasayawan. Yan ay habang nananatili pa rin sa loob ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Pero kaninang bandang mga hapon, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta at kritiko ng senador. Hindi na iwasang tumaas ang emosyon at magkairingan ang dalawang kampo ng mga kritiko at taga-suporta ng Duterte drug war sa labas ng Senado. Sa harap yan ang kumpirmasyon ng International Criminal Court na naglabas na ito ng arrest warrant labang kay Senator Ronald Bato de la Rosa bilang taga-execute ng Oplan Tokhang sa panahon ni former President Duterte. Agad naman pumagitna ang mga kapulisan at napigilang uminit pa ang asaran at magkapikunan. May 11 ang matakasan ni De La Rosa ang pag-aresto sa Senado kung saan binigyan siya ng protective custody sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Para sa taga-suporta ng dating PNP chief, walang kasalanan ang mambabatas. Bilang ordinaryong Pilipino, ano yun? Nakita ng mga tao yung improvement at ng kaayusan nung ipinatupad ang war on drugs. Kaya po yan, war on drugs. Natural lang po, mayroon mga collateral, mga hindi inasang, mga nadadamay ng mga civilian dyan. Habang panawagan naman ng mga kritiko sa mambabatas. Kung talagang walang kasalanan si Bato, sumuko na siya. Bato, sumuko ka na. Huwag ka na magtago dyan sa Senado. Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Ha? This is all about politics. Nanindigan naman ang NBI na walang politika sa legal na proseso ng pag-aresto kay De La Rosa. Ang sabi nga, ba't hinabol? Siyempre po kasi po tumakbo, kaya po natin hinabol. From my point of view of the law enforcement, we are trying to enforce a valid warrant. Agad namang humiling ng temporary restraining order ang kampo ni De La Rosa sa kataas-taasang hukuman
para maharangan ang arrest warrant ng ICC. Emosyonal din si De La Rosa nang manawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag niya ako ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan ko dito sa ating local court, huwag doon sa Banyaga. Gaya nga ng sabi natin kanina, nananatili pa rin sa loob ng Senado si Senator Bato de la Rosa. At aniya, mananatili siya doon sa loob hanggat hindi naglalabas ang Supreme Court ng TRO sa warrant of arrest o arrest warrant laban sa kanya. At kung makikita nyo nga dito sa aking likuran, patuloy ang pagbabantay at nakaantabay ang mga kapulisan para siguruhin ang seguridad dito sa labas o paligid ng Senado. Bukas naman, Barbie, mga ka-A to C, magpapatuloy ang kilos protesta ng iba pang grupo na kontra o pabor sa pag-aresto kay De La Rosa. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Naomi Almojano. Samantala, iginiit ng Malacanang na hindi makikialam ang palasyo sa mga desisyon ng Senado matapos payagan ng mga mambabatas si Senator Ronald Bato de la Rosa na manatili sa kanyang opisina sa ilalim ng protective custody para maiwasan ang posibleng pag-aresto ng ICC at Interpol. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nasa kapangyarihan ng Senado ang magpasya sa loob ng kanilang institusyon, pero dapat alam ng mga senador ang hangganan ng kanilang kapangyarihan. Ipinaalala rin ni Castro na ayon sa batas, ang protective custody ng Senado ay sumasaklaw lang sa mga kasong may parusang hindi lalagpas sa 6 na taon. May obligasyon din ang Pilipinas sa Interpol at sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK na nangyari sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ayaw natin pangunahan ng mga senador, but dapat alam nila kung ano yung batas kasi mambabatas sila. So, alam nila kung ano limitasyon nila, ano lang yung kanilang authority, ano lang yung power nila, but they should not go beyond the law. Ang nagsampa po kasi ng kaso sa ICC ay kapwa nating Pilipino. At mayroon din po tayong obligasyon sa Interpol, mayroon din po tayong obligasyon na ang lahat ng dapat na managot ay managot. Dahil dapat din po natin proteksyonan yung mga di umano na nabiktima ng EJK. Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? Kung nagkatensyon sa labas ng Senado, nagkairingan din sa pagitan ng mismong mga senador sa loob ng plenaryo. Sa gitna ng pagtalakay sa isyu ng ICC warrant, kinumpronta ni Senator Robin Padilla si Senator Francis Kiko Pangilinan dahil sinigawan umano siya habang nagkakasapawan sa plenaryo. Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Posibleng maghain ng ethics complaint si Senator Robin Padilla laban kay Minority Senator Francis Kiko Pangilinan. Nag-ugat ito sa manifestation ni Pangilinan na ang issue ng ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ay dapat i-refer sa Senate Committee on Rules. Pero may nais iangat na punto si Padilla. I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against Resolution number 44. Muling iginiit ni Pangilinan ang pagtutol ng ilang senador sa Senate Resolution number 44 na nagbibigay proteksyon sa sinumang Pinoy laban sa pagsuko sa mga dayuhang kapangyarihan tulad ng ICC. Pero hindi nagustuhan ni Padilla ang anyay pagsigaw ni Pangilinan. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo'y mag-suspend muna?
Sa session break, sinubukan makipagkamay ni Pangilinan kay Padilla, ngunit tumanggi ito hanggang sa nag-adjourn na lang ang plenaryo. Sa gitna nito, naghain naman sina Pangilinan at new minority senators Tito Soto, Ping Lacson, Riza Ontiveros at Bam Aquino ng resolusyong naghihimok kay De La Rosa na voluntaryong sumuko sa mga otoridad at humiling ng legal na lunas alinsunod sa konstitusyon. Iginiit ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na hindi maantala ang pagkilos ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa siya ay kaalyado ng mga Duterte. Hirit ng ilang sektor, tuparin ng bagong Senate majority ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Isang araw matapos ang kudita sa liderato ng Senado, ito ang posisyon ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na kilalang kalyado ng mga Duterte. Iginit ng bagong pinuno ng mataas sa kapulungan na agad aaksyonan ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte oras na may transmit ito ng Kamara sa Senado. Pero sa tanong kung kailan i-convene o bubuuin ang impeachment court, we will do what has to be done and there won't be delays. Isang araw matapos may impeach ang bise sa Kamara dahil sa umano'y misuse of confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at umano'y assassination plot laban sa Pangulo, sinabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na wala pa rin natatanggap na formal na komunikasyon ang kapulungan mula sa Kamara. Wala pang update. We have to review it, then pag okay siya, we have to sama namin sa official business para mabasa sa floor. Hindi rin nila makakapekto ang palitan ng liderato nitong Lunes sa tungkulin ng kapulungan. Pero para sa political analyst na si Professor J.M. Lanuza, normal na questionin ng publiko ang timing ng pagpapalit liderato sa Senado. Dahil kung sa numero ang pag-uusapan, lamang ang mga kalyado ng bise para harangin ang impeachment trial. Hindi po aabot no? Yung boboto to impeach Vice President Duterte. Depende po kung mahuhuli ng ICC si Senator De La Rosa, baka magkaroon ulit ng jumbling sa majority-minority configurations. Hirit ni Senador Robin Padilla na kaalyado rin ng mga Duterte, gagalangin na mataas sa kapulungan ang tungkulin nito sa ilalim ng saligang batas. Pwede mamatay yun dahil ang konstitusyon malinaw. Ang sabi ng konstitusyon, pag dinala sa amin yun, kailangan kaming mag-convene. Taliwas sa naunang posisyon ni Padilla ukol sa pagharang sa impeachment trial. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP umapila sa mga senador na huwag harangin ang hustisya at huwag i-delay ang paglitis sa bise sa mga isyong kinakaharap nito. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Umaasa ang palasyo na magiging makatarungan o fair ang mga senador na hatol sa kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Communications Undersecretary Claire Castro, trabaho ito ng Senado at tiniyak niyang hindi manghihimasok ang Pangulo. Dagdag niya, hahatulan din ang mga mambabatas ng publiko balang araw, partikular na sa mga magiging desisyon ng mga senador kung ito ba ay para sa kapakanan ng taong bayan o para lang sa iisang tao o maging sa personal na agenda o interes lang. Binigyang diin naman ni Castro na matagal nang isinusulong ni Pangulong Marcos ang pananagutan sa pamahalaan, lalo't hindi pwedeng ma-exempt sa accountability ang isang opisyal, lalo na kung dapat managot sa mga paratang. Sana kapag ito ay napunta na rin sa Senado, ay maging patas ang mga manghuhusga. Pangkalahatan po, sa lahat na maaaring may akusasyon, so dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan, hindi para husgahan agad ang sinuman.
Matapos ang sunod-sunod na pangyayari sa Kamara at sa Senado, pinabulaanan ng Malacanang ang mga usap-usapan ng umano'y panibagong destabilization plot laban sa Marcos administration. Lumutang ang mga bagong usap-usapan ng destabilization kasunod ng mga ulat kaugnay kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang umano'y mga kaganapan sa pagpapatupad ng warrant mula International Criminal Court noong Lunes. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, walang natutukoy na kahit anong credible na plano para pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. Dagdag ng opisyal, hindi ito ang unang pagkakataon na lumalabas ang ganitong klase ng mga ulat o alegasyon laban sa Marcos government. Binanggit din niya na dapat manatiling mapanuri ang publiko sa mga impormasyong kumakalat online. Hindi naman pinangalanan ng palasyo kung sino o anong grupo ang posibleng nasa likod ng mga kumakalat na espekulasyon, pero iginiit, kilala na ng pamahalaan kung saan ito nanggagaling. Sa ibang balita, nagsagawa ng nationwide noise barrage protest nitong Lunes ang mga supervisor ng telecommunication company na PLDT bilang pagtutol sa umano'y mabagal na pag-usad ng collective bargaining agreement negotiations sa pamunuan ng kumpanya. Ayon sa Union, apektado ng matagal na negosasyon ang mahigit 4,000 empleyado sa iba-ibang bahagi ng bansa at mula pa noong Nobyembre ay wala pa ring umanong malinaw at makabuluhang counter-offer ang management kaugnay ng kanilang panukala para sa bagong kasunduan. Giit ng mga nagprotesta, umaasa sila na mapapabilis ang negosasyon para matugunan ang mga isyu sa sahod, benepisyo at kapakanan ng mga manggagawa. Samantala, kinikilala naman ng PLDT ang karapatan ng mga empleyado na magsagawa ng lawful collective action habang nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng management at union. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang dalawang low-pressure area na kasalukuyang nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Una na dyan ang naging LPA na lang sa loob ng PAR na dating pinangalan ng Bagyong Kaloy. Tuluyan na itong humina at namataan na hapon ng Martes, may layong 490 kilometers east ng Northern Samar. Samantala, binabantayan naman ang isa pang LPA sa labas ng PAR, may layong mahigit 1,000 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Wala namang direktang epekto sa ang panig ng bansa ang dalawang namumong sama ng panahon sa ngayon at hindi rin nakikita na magiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras. Gayunpaman, mananatili naman ang maaliwalas at mainit na panahon sa buong bansa na may mga panaka-naka at kalat-kalat lang na localized rain, shower at thunderstorms. Asahan pa rin po ang mas mataas na heat index o init na nararamdaman ng ating katawan na maaaring pumalo ng 2 to 7 degrees Celsius kaya patuloy pong uminom ng tubig mga ka-A to Z. Kinumpirma ng kapamilya actress na si Lovie Poe. Nakasama siya sa upcoming international thriller film na Ignition, kung saan makakatrabaho niya ang Game of Thrones star na si Maisie Williams at British actor na si Rory Kinnear. Ibinahagi ni Lovie ang balita sa kanyang social media matapos ilabas ng Variety ang unang sulyap sa pelikula na ipakikilala sa Cannes Film Festival ngayong Mayo. Iikot ang kwento ng Ignition sa isang babae na hindi sinasadyang mahila sa isang mapanganib na terrorist plot. Isang thriller na tatalakay sa paranoia, teknolohiya at paghahanap ng katotohanan. Isinulat ang pelikula sa ilalim ng direksyon ni James Erskine. Sa kanyang post, pabirong binanggit ni Lovie ang sikat niyang linyang The North Remembers bilang pagpugay kay Maisie Williams na naging tanyag bilang Arya Stark sa hit series na GOT. Congrats, Lovie! Susunod, seguridad sa Senate compound masinigpitan sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At sa ibayong balita, libo-libong ektarya na tupok sa wildfire sa Florida. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Dito! Ayaw kasi yung
Lalo ngang hinigpitan ang seguridad sa Senate compound sa Pasay City sa gitna ng tensyon kaugnay sa posibleng pagdakip kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nasa protective custody ng Senado ang mambabatas. Pero iginit ng PNP na handa itong ipatupad ang pag-aresto. Alamin sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Nananatiling nasa ilalim ng heightened security ang gusali ng Senado kasunod ng tensyon nitong Lunes dahil sa tangkang pag-aresto ng National Bureau of Investigation kay Senador Ronald Bato de la Rosa, kaugnay sa posibleng paghahain ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Nagbabala ang hepe ng Southern Police District sa mga nagpuprotesta sa labas ng Senado. Kung mayroon silang paglabag sa batas, we will arrest them. Naglatag na ng perimeter security sa Senate compound para magbantay at magpanatili ng kaayusan. Itinalaga na rin ang civil disturbance management ng PNP para maiwasan ang anumang kaguluhan. Currently, sa Senate of the Philippines, we have a total of 343. Ang pinakamarami dyan na component is yung CDM component, which composed of 306. Ayon kay Acting Senate Sergeant at Arms Mao Aplaska, tanging ang mga otorisadong sasakyan at tauhan lamang ang pinahihintulutang makapasok sa compound ng Senado. Nilinaw naman ng PNP na nakahanda itong gawin ang tungkulin nito kung hihahain na ang arrest warrant laban kay De La Rosa na dating hepe ng PNP. Nais po natin linawin na hindi na pinaiubaya sa ibang agency yung pag-aresto po kay Senator Bato de la Rosa. Sapagkat sinabi ko nga po, doon sa 4 na ahensya, ang maaring itap ng NCBP-CTC Manila ay NBI at yung pong Philippine National Police para i-assist yung Interpol Manila po. Binigyan din ng PNP na hihintayin muna na mag-convene ang National Central Bureau o Interpol Manila at Philippine Center on Transnational Crime bago ipatupad ang pag-aresto. Kailangan muna ng local court order o direktiba mula sa pamahalaan. Guidance din po ito ng DOJ kung saan pag-uusapan po nila kung paano po i-implement ng Interpol Manila yung ICC warrant. So yan po yung dalawa, yung extradition proceedings at yung direct surrender. Una nang isinailalim ng Senado sa protective custody si De La Rosa, bagay na kinwestiyon ng ilang legal experts at dating mambabatas dahil hindi naman nila ito legal na basihan sa ilalim ng rules of court. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na legally improper o mali ang tangkang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court nitong Lunes laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay VP Sara, mali raw ang pag-aresto kay Senator Bato katulad ng ginawaan niya nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa bise, galing sa labas ng Pilipinas ang isang arrest warrant at hindi mula sa Korte ng Pilipinas. Samantala, itinanggi naman ni VP Sara na may kinalaman siya sa biglaang pagbabago ng liderato sa Senado kung saan pumalit si Alan Peter Cayetano kay Vicente Tito Soto III bilang Senate President. Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Well, wala naman kasi kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yun ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang butuhan ay desisyon yun ng karamihan ng kanilang mga membro. Pathetic! Yan ang paglalarawan ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa pagtakbo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado para maiwasan ang posibleng pag-aresto kaugnay ng ICC. Ayon kay Congressman de Lima, hindi niya napigilang matawa
matapos makita ang CCTV footage ni De La Rosa na nagmamadaling tumatakbo sa hagdanan ng Senado habang iniiwasan ng mga otoridad na pinaniniwala ang maghahain ng warrant of arrest. Dagdag ni De Lima, parang tinupad lang umano ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang mga naunang hamon ni De La Rosa na siya mismo ang magposas at magpahuli sa kanya. Anya, mukhang alam na raw ni De La Rosa na may nakaambang warrant of arrest kaya matagal din itong nagtago bago muling nagpakita sa publiko. Nung pinakita sa akin yung video na yan na naghahabulan at muntik pa nga siyang madapa, natawa ako noon. And honestly, I view the scenery or the scenario, the scene, as pathetic. Pathetic yung itsura kasi nasaan na yung angas mo dati. Challenge mo pa nga si former Senator Trillanes, yung kanyang mga make my day, and then kung gusto mo, ikaw ang mapumosas sa akin. And that's exactly what Senator Trillanes did. Nagpakita siya dyan to fulfill the wishes of Senator Bato. Posibleng maging bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong Crimes Against Humanity ang isang British lawyer na kilala sa International Criminal Court. Si Peter Haines, isang dating Pangulo ng ICC Bar Association at tinurong papalit sa umatras ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman. Una nang pinayagan ng ICC Trial Chamber 3 ang pag-withdraw ni Kaufman matapos ipalagay na napagkasunduan na ang pagpalit ng kanyang kliyente sa bagong counsel. Sa mga unang dokumento, redacted o binura ang pangalan ng papalit na abogado pero lumabas sa later version na ito nga si Haines. Kilala si Haines sa international legal circles matapos ang kanyang papel sa acquittal sa apela ni Congolese politician Jean-Pierre Bemba na dati nang nahatulang may crimes against humanity pero binawi ng appeals chamber ng ICC ang conviction. Ayon sa dating abogado ni Duterte na si Kaufman, nakausap na ni Haines ang panig ni dating Pangulong Duterte at sinabi raw nito na handa siyang agad na umupo bilang bagong defense counsel. Sumiklab ang isang malakihang wildfire sa Florida, USA nitong linggo na nagdulot ng makapal na usok sa ilang bahagi ng Broward County at nagpaalerto sa iba-ibang emergency response agency. Sa mga video, makikita ang naglalakihang lagablab ng apoy na lumalamon na sa malawak na lupain sa US states. Ayon sa Florida Forest Service, lumawak na sa humigit kumulang 2,000 hektarya ang nasunog na lupain. Nagsimula ito malapit sa Max Fish Camp sa gilid ng Florida Everglades. Sa kabila ng malaking apoy, nasa 20% pa lang ang containment o naapula ng sunog. Wala pang naitalang nasugatan o nasawi pero pinayuhan ng lahat na manatili sa loob ng kanilang tahanan dahil sa panganib ng sunog. Another milestone for the veteran actress. Nominado ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban sa Best Actress category ng Global OTT Awards 2026 para sa kanyang matagumpay na pagganap sa seryeng The Silent Noise. Nominado rin ang naturang serye sa Best Asian Content category. Ipinalabas noong Marso, umikot ang istorya ng The Silent Noise sa isang pamilya na nabalot ng misteryo matapos ang bigla ang pagkamatay ng guro ng isang binging bata. Kasama rin sa serye sina Zanjo Marudo, Zaijan Haranilla, Mutya Orkia, KD Omalin at Maylene Dizon. Gaganapin ang awards night sa Busan sa Hunyo 20. Kaya good luck, Angge! Sa ating pagbabalik sa showbiz, silipin ang Grand Thanksgiving Party para sa Nations Girl Group na BINI sa kanilang tagumpay sa Amerika. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z.
Inihanda ng media giant na ABS-CBN para sa P-pop sensation na BINI ang isang selebrasyon ng pasasalamat matapos ang kanilang makasaysayang international run sa Coachella, Grammy Museum at Billboard Women in Music sa Amerika. Sa isang kapamilya Thanksgiving event, personal na pinasalamatan ng network ang 8 miyembro ng BINI sa kanilang patuloy na tagumpay na nagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa global stage. Kasama ang mga executive ng ABS-CBN, isang symbolic na highlight ng okasyon ang pag-turnover ng Billboard Women in Music Trophy ng grupo kay Chief Operating Officer Cory Vidanes bilang patunay ng suporta at pagkilala sa kanilang achievements. Nagsilbi ring pagpupugay ang event sa patuloy na pag-angat ng OPM sa international scene habang nagpasalamat ang network sa BINI sa pagiging isa sa mga pinakamalakas na representasyon ng kabataang Pilipino artist sa panahon ngayon. Again, congratulations, BINIs! Eto mga ka-A to Z, nagbi-midnight snack ba kayo o kumakain ng fish, crackers, ng chicharon? Kung oo ang iyong sagot, kakasaba kayo sa ganito ka-humongous na chicharon. Patingin nga. Kung ganun ang chicharon, nasaan ang suka? Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa writer na si Douglas Noel Adams. Ang sabi niya, para makapaglingkod ng totoo sa taong bayan, kailangan mong magdagdag ng bagay sa lipunan na hindi nabibili o nasusukat ng pera. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!